Welcome sa ating paglalakbay upang tuklasin ang isa sa pinakamakikilala at pinakatanyag na mga landmark ng Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Nagtatampok sa kahangahangang tanawin ng San Juanico Strait, ang kahangahangang istrukturang ito ay nag-uugnay sa mga isla ng Leyte at Samar. Natapos noong 1973, hindi lamang ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, kundi isa ring satisag ng pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Gayunpaman, sa likod ng kagandahan nito ay nagkukubli ang isang nakakakilabot na alamat na patuloy na bumabalot sa imahinasyon ng mga lokal at mga bumibisita. Habang sinisiyasat natin ang kasaysayan ng San Juanico Bridge, unti-unting lumitaw ang mga bulong ng isang madilim na lihim na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. Ayon sa mga lokal na alamat, sinasabing pinamumugaran ng mga kaluluwa ng mga inialay na buhay sa pagtatayo ng tulay na ito. Isinasalaysay ng alamat na noong panahon ng construction, humarap sa matitinding pagsubok ang mga manggagawa at sa isang desperadong hakbang upang matiyak ang pagtatapos ng proyekto. Isang umano'y pag-aalay ng tao ang isinagawa. Ang nakakakilabot na kwentong ito ay nagbibigay ng isang hindi mapakaling pakiramdam sa kasaysayan ng tulay na nagbabago mula sa isang simpleng obra ng inhenyeriya tungo sa isang lugar na pinalot ng hiwaga at misteryo. Sa video na ito, dadalhin namin kayo sa isang paglalakbay upang alamin ang katotohanan sa likod ng madilim na lihim ng San Juanico Bridge. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong itinatayo ito? Ang mga kwento ba tungkol sa pagsasakripisyo ng tao ay pawang alamat lamang? O may bahid ng katotohanan ang mga ito? Habang sinusuri natin ang kasaysayan ng tulay, maririnig din natin ang mga kwento ng mga lokal na residente tungkol sa kanilang karanasan at paniniwala sa mga kababalaghang naiulat sa paglipas ng mga taon. Tara, samahan niyo kami sa isa na namang kwento na puno ng aral at kababalaghan. Ating alamin ang nakakatakot na mga kwentong pumabalot dito, kaya manatiling nakatuto. Ang San Juanico Bridge ay hindi lang isang tulay. Ito ay isang lagusan patungo sa isang nakakapanindig palahibong nakaraan na naghihintay matuklasan. Ang San Juanico Bridge na madalas tawaging tulay ng pag-ibig ay may mahalagang puwang sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa mga taga Leyte at Samar. Sa haba na humigit kumulang 2.16 kilometers, ito ay nagsisilbing pangunahing koneksyon sa pagitan ng dalawang isla. Hindi lamang sa transportasyon, kundi pati na rin sa pagitan ng kultura at paglago ng ekonomiya. Bago ito itinayo, limitado lamang sa mga ferry ang paglalakbay sa pagitan ng Leyte at Samar. Kaya naman naging isang makasaysayang proyekto ang tulay na ito na nagbigay daan sa mas madaling paglalakbay at pag-unlad ng rehiyon. Sinimula ang konstruksyon ng San Juanico Bridge noong 1973 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isa itong ambisyosong proyekto na nangangailangan ng makabagong teknolohiya sa inhenyeriya at isang manggagawang handang harapin ang hamon ng malalakas na agos ng kipot at pabago-bagong panahon. Natapos ang tulay noong 1975 at ang inaugurasyon nito ay ipinagdiwang bilang isang napakalaking tagumpay para sa bansa. Gayunpaman,
Hindi naging madali ang proseso ng pagtatayo at sa panahong ito, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang alamat sa lugar. Isa sa mga pinakanakakatakot na kwentong nag-uugnay sa tulay ay ang sinasabing pag-aalay ng tao upang matiyak ang matagumpay nitong pagtatayo. Ayon sa lokal na alamat, maraming aksidente at pagkamatay ang nangyari sa mga manggagawa. Kaya lumaganap ang paniniwalang kailangang mag-alay ng buhay upang mapasaya ang espiritu ng lupa. Ang alamat na ito ay nananatiling buhay sa paglipas ng mga taon at marami ang nag-aangking nakaranas ng kakaibang mga pangyayari malapit sa tulay, tulad ng mahiwagang tunog at pagpapakita ng mga aparisyon. Habang ating sinasaliksik ang kasaysayan ng San Juanico Bridge, hindi lamang natin matutuklasan ang kamangha-manghang inhenyeriyang likha nito, kundi pati na rin ang mayamang hinaping kwento at alamat na naging bahagi ng kanyang pamana. Ang tulay na ito ay higit pa sa isang pisikal na estruktura. Ito ay sumasalamin sa mga pangarap, pagsubok at hiwaga ng mga taong pinagdurugtong nito. Samahan niyo kami sa mas malalim na paglalakbay sa kamanghang-manghang kasaysayan at mga alamat na bumabalot sa makasaysayang tulay na ito. Ang alamat ng paghahandog ng tao na nauugnay sa San Juanico Bridge ay isang nakakakilabot na kwento na pumukaw sa imahinasyon ng marami. Ang pinagmulan nito ay maaaring masundan pabalik sa magulong panahon ng pagtatayo ng tulay noong dekada 1970. Habang kinakaharap ng mga manggagawa ang maraming pagsubok, kabilang ang mga aksidente at pagkamatay, lumaganap ang paniniwalang hinihingi ng mga espiritu ng lupa ang isang sakripisyo upang matiyak ang matagumpay na pagtatapos ng tulay. Ang paniniwalang ito ay naging bahagi ng lokal na kultura na humalo sa umiiral ng paniniwala tungkol sa paglulugod sa mga espiritu at pagbibigay pugay sa mga ninuno. Sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga katatubong pamayanan, may malalim na paggalang sa mga espiritu ng kalikasan at lupa. Ang mga paniniwalang ito ay madalas na ipinahayag sa pamamagitan ng mga ritual at alay upang humingi ng pabor o proteksyon mula sa mga puwersang supernatural. Ang ideya ng pag-aalay ng tao, bagaman matindi, ay nagpapakita ng desperasyon at takot na lumitaw noong itinatayo ang San Juanico Bridge. Habang nahaharap sa mapanganib na kondisyon, nagsimulang mag-usap-usap ang mga manggagawa tungkol sa pangangailangan ng isang buhay na iaalay upang matiyak ang kanilang kaligtasan at ang katatagan ng tulay. Ang mga lokal na anekdota ay lalong nagpapalalim sa nakakakilabot na alamat na ito. Maraming residente ng Leyte at Samar ang nagkukwento ng mga kakaibang pangyayari malapit sa tulay. May ilan na nakakita sila ng mga operasyon ng mga trabahador na nasawi noong itinayo ang tulay, gumagala sa gabi. Ang iba naman ay nagbabanggit ng mga misteryosong tunog na umaalingaw-ngaw sa kipot na pinaniniwala ang iyak ng mga sinakripisyo. Isang partikular na nakakilabot na kwento ang tungkol sa isang trabahador na matapos makaligtas sa isang muntikang trahedya, ay nagsabing binisita siya ng isang espiritu na nag-utos sa kanya na balaan ang iba tungkol sa pangangailangan ng isang sakripisyo. Ang mga kwentong ito na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon ay nagsisilbing paalala ng madilim na nakaraan ng tulay at ng mga paniniwalang kultural na humuhubog sa kwento nito. Ang alamat ng pag-aalay ng tao ay nagdaragdag ng hiwaga sa San Juanico Bridge. Binabago ito mula sa isang simpleng istruktura tungo sa isang lugar na binalot ng misteryo at alamat. Habang patuloy nating sinasaliksik ang alamat na ito, inaanyayahan ka naming pag-isipan ang pinagtagpong kasaysayan
kultura at kababalaghan na nabibigay ng kakaibang kahulugan sa pantog na tulay na ito. Ang alamat ng pagsasakripisyo ng tao na may kaugnayan sa San Juanico Bridge ay may malaking epekto sa kultura at tradisyon ng mga taga Leyte at Samar at naging bahagi na ng kanilang alamat. Ang nakakakilabot na kwentong ito ay naging bahagi ng pagkakakilanlan ng rehiyon na naka-impluwensya sa pagsasalaysay, sining at mga ritual ng pamayanan. Madalas itong ikinakwento ng mga nakatatanda tuwing may pagtitipon upang matiyak na may ipapasa ang alamat sa susunod na henerasyon. Ang oral na tradisyong ito ay hindi lamang ingat ng kasaysayan ng tulay, kundi napapatibay rin sa ugnayan ng pamayanan sa kanilang nakaraan at sa mga paniniwalang supernatural na kaakibat nito. Ang mga alamat ay naging isang magnet para sa turismo. Umaakit ng mga bisitang nagkukumaling sa mga kwentong bumabalot sa tulay. Dinadayo ng mga turista ang San Juanico Bridge hindi lamang upang hangaan ang kagandahan ng arkitektura nito, kundi upang maranasan din ang kakaibang lagim na bumabalot dito. Marami ang nagnanais na makuha ang diwa ng alamat sa pamamagitan ng mga trato at personal na salaysay na kadalasang ipinabahagi sa social media, lalo nagpapalakas ng interes sa lugar. Samantala, sinamantala ng mga lokal na negosyo ang pagdagsa ng mga bisita sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga guided tour na naglalaman ng kasaysayan at alamat ng tulay, na lalong nagpapaganda sa karanasan ng mga turista. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay na inyong suporta para sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Bukod sa pag-akit ng mga turista, ang alamat ay nagsilbing inspirasyon para sa iba't ibang pagdiriwang at mga kaganapan na nagpapahalaga sa kulturang pamana ng rehiyon. Isa sa mga kilalang pagdiriwang ay ang taunang San Juanico Bridge Festival, kung saan nagkakatipo ng mga lokal upang parangalan ang tulay at ang kasaysayan nito sa pamamagitan ng musika, sayaw at pagsasalaysay ng kwento. Sa panahon ng pagdiriwang na ito, madalas na ginaganap ng mga kalahok ang muling pagsasadula ng alamat, na binibigyang buhay ang kwento ng sakripisyong pantao sa pamamagitan ng mga dula. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng diwa ng pagkakaisa sa komunidad, kundi nagsisilbi rin bilang isang daan upang turuan ang mga bisita tungkol sa mayamang kultura ng Leyte at Samar. Habang patuloy na nakaka-impluwensya ang alamat sa lokal na kultura at turismo, nananatili itong isang makapangyarihang paalala kung paano maaaring hubukin ng mga kwento ang pagkakakilanlan at palakasin ang ugnayan sa loob ng isang komunidad. Ang San Juanico Bridge ay hindi lamang isang pisikal na tulay na nag-uugnay sa dalawang isla, kundi isang tulay din sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Pinag-iisa ang kasaysayan, alamat at makulay na kultura ng rehiyon. Sa makabagong lipunan, ang alamat ng pag-aalay ng tao na may kaugnayan sa San Juanico Bridge ay patuloy na nagpapalabas ng intriga at debate. Malaking papel ang ginagampanan ng modernong media sa paghubog ng pananaw tungkol sa nakakakilabot na kwentong ito. Ang mga dokumentaryo, online na artikulo at mga plataporma ng social media ay nagdala ng alamat sa mas malawak na madla. Madalas na pinalulubha ang kwento upang makaakit ng manonood. Ang mga paglalarawang ito ay maaaring magmula sa seryosong pagsasaliksik sa lokal na alamat hanggang sa mas dramatikong interpretasyon na binibigyang diin ang mga elementong supernatural. Kaya't naapektuhan ang pananaw ng mga lokal at turista tungkol sa kasaysayan ng tulay.
Ang mga opinyon tungkol sa katotohanan ng kwento ng sakripisyo ay lubhang nagkakaiba. May ilang tao, lalo na yung malalim ang pagkakaugat sa lokal na kultura, na itinuturing ang alamat bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pamana, naniniwalang ito ay sumasalamin sa mga pagsubok at sakripisyong ginawa noong pagtatayo ng tulay. Para sa kanila, ang kwento ay nagsisilbing babala tungkol sa maaaring maging kaparusahan ng pagpapabaya sa mga espiritu ng lupa. Sa kabilang banda, may mga mapanuring nag-aalinlangan na itinuturing ang alamat bilang isang kathang-isip lamang. Isang kwento na buo mula sa takot at pamahiin sa halip na isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Ang pagkakaibang ito ng pananaw ay madalas humahantong sa misiglang talakayan sa loob ng komunidad, habang pinag-iisipan ng mga tao ang kahalagahan ng alamat kumpara sa pangangailangan ng makatotohanang kasaysayan. Ang mga kamakailang pangyayari ay lalong nagpasiklab ng mga talakayan tungkol sa alamat. Naging plataporma ang social media para sa pagbabahagi ng mga personal na karanasan na may kaugnayan sa tulay, kung saan maraming tao ang nagkukwento ng kanilang sariling nakakatakot na karanasan o mga kwentong pamana ng kanilang pamilya na konektado sa alamat. Bukod dito, nagsimula ng mag-organisa ng mga forum at workshop ang mga lokal na historiador at mga tagapagtaguyod ng kultura upang mapanatili ang kasaysayan ng tulay habang masusing sinusuri ang alamat. Ang mga diskusyong ito ay naghihikayat ng mas malalim na pag-unawa sa kwento. Pinaghalo ang paggalang sa tradisyon at isang makabagong pananaw. Habang patuloy na umuunlad ang alamat ng tulay ng San Juanico, nananatili itong isang kaakit-akit na pagsasanga ng kasaysayan, kultura at makabagong lipunan. Ang patuloy na pag-uusap tungkol sa alamat na ito ay sumasalamin sa mas malawak na paraan kung paano hinaharap ng mga komunidad ang kanilang nakaraan habang tinatanggap ang masalimuot na kahulugan ng makabagong pananaw. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa San Juanico Bridge at ang madilim nitong lihim, mahalagang bigyang diin ang mahahalagang aral sa ating talakayan. Ang makasaysayang tulay na ito, na kinikilalang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ay hindi lamang nagsisilbing pangunahing ugnayan sa pagitan ng Leyte at Samar, kundi isa ring kanbas ng lokal na alamat at kulturang kwento. Ang alamat ng pag-aalay ng tao na iniuugnay sa pagtatayo ng tulay ay nagdadagdag ng misteryo at lalim sa kasaysayan nito. Isang patunay kung paano maaaring hubugin ng mga kwento ang ating pananaw sa mga bantayog at mga komunidad na pumapalibot dito. Sa buong paglalakbay natin, sinuri natin ang pinagmulan ng alamat ng pag-aalay ng tao, ang mga paniniwalang kultural na nagpapatibay sa kwentong ito at ang epekto nito sa lokal na tradisyon at turismo. Tinalakay rin natin kung paano nagkakaiba ang mga makabagong interpretasyon ng alamat, na may magkakaibang pananaw tungkol sa pagiging totoo nito at ang papel ng media sa paghubog ng pananaw ng publiko. Ipinapaalala sa atin ng mga diskusyong ito ang kahalagahan ng folklore sa pagpapanatili ng pagkakakilanlang kultural at kung paano patuloy na umaantig ang ganitong mga kwento sa iba't ibang henerasyon. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa mundo ng alamat ng Pilipinas at nais mong matuto pa tungkol sa mga kahangahangang kwentong tulad nito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan na maaaring interesado rin sa pag-explore ng mayamang kultura ng Pilipinas. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na maghatid ng mas maraming nakakaintrigang nilalaman tungkol sa alamat, mitolohiya at mga kwentong nag-uugnay sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin at inaabangan namin
ang pagbabahagi ng mas marami pang kamangha-manghang kwento sa iyo.